Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Pag-flex ng isang guro sa bouquet na bigay ng kanyang mister, kinaaliwan ng mga netizen. Tatlong magkakapatid, sabay-sabay na nakapasa sa physician licensure exam. Kuwelang encounter ng isang principal at vendor na nagbebenta ng peanut brittle sa bus, trending. Realism portraits na gawa ng isang fine art student, hinangaan online. Obra inspired sa isang sikat na anime series. At organizer ng concert ni Taylor Swift sa Brazil, humingi ng tawad matapos ang pagkamatay ng isang fan. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, sana all. Yan ang naging reaksyon ng mga netizen sa isang guro na todo flex sa flower bouquet na bigay ng kanyang mister. Sa mga ipinost kasing litrato online, makikitang bit-bit ng guro ang bouquet saan man ito magpunta sa eskwelahan. Habang nagtuturo, nasa faculty area man o nag-check ng assignment ng mga bata. Makisana all sa maswerteng guro sa trending report ni Pamela Adriano. Mapa-estudyante man o kapwa-guro, napasana all sa grade 11 teacher na si Sigrid Fadrigalan dahil si ma'am nakatanggap ng bouquet of flowers mula sa kanyang asawa. At sa sobrang kilig, todo ang pag-flex dito ni Ma'am Sigrid dahil binitbit niya ang bouquet kahit saan ito magpunta sa eskwelahan. Habang nagtuturo, nag-check ng assignment o kahit nasa opisina man. Ayon kay Ma'am Sigrid, dapat ay ganito raw pala ang ginagawa kung ikaw ay nakatanggap ng bulaklak. Regalo pala ito ng kanyang asawa para sa pagdiriwang ng kanilang 7th anniversary. Naka-out of town daw noong araw na yon ang kanyang mister, kaya nagpadala na lamang ito ng bulaklak. Pagbabahagi pa ng guro, unang beses daw ito na hindi sila magkasama ng kanyang asawa sa kanilang anniversary. Samantala aliw na aliw ang mga netizen sa post ni Ma'am Sigrid. Komento ng isa, daig pa raw ni Ma'am ang nanalo sa Miss Universe dahil laging daladala ang bulaklak. Sabi naman ng isa pang netizen, noted daw ito. Sa susunod daw, ganito na rin ang kanyang gagawin kung makatanggap ng bulaklak. At ang isa, mukhang inabangan pa ang post ng guro na katabi ang bulaklak hanggang sa pagtulog. Sa ating next viral story, Certified Achievers. Pinusuan ng mga netizen ang kamanghamanghang academic success ng tatlong magkakapatid sa Sulu. Ang magkakapatid lahat nakapasa sa Physician's Licensure Examinations ngayong taon. Sabay-sabay rin tayong mapapawaw sa kakaibang husay ng Majid Sisters sa trending report ni Arnold Herrera. Not one, not two, but three. Kahit sinong magulang ay siguradong abot langit ang ligaya kung masasaksihan niya ang katuparan ng pangarap ng kanyang mga anak. Sa hulo sa Sulu, certified proud mommy si Fredeswinda Majid sa kanyang mga anak. Kabilang ang 25-year-old twins na sina Ayeza at Nishrin at 24-year-old na si Dana. Ang tatlong dalaga, maliban sa nakapagtapos ng nursing sa prestiyosong University of Santo Tomas sa Maynila, ay naabot din ang kanilang pangarap nang sabay-sabay silang makapasa sa exam sa pagkadoktor ngayong taon. Payo ni Mommy Fredeswinda, dapat daw ay suportahan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pag-abot ng kanilang pangarap. Anya,
malaki talaga ang factor ng parent support para hindi ma-feel ng bata na mag-isa siya. Samantala, umani naman ng papuri at pagbati ang Majid sisters sa social media dahil sa kanilang ipinakitang husay. Congratulations mga doktora! Sa ating next trending story, panot siya. Aminin mo, maraming beses ka na ring nakarinig ng mga salita na magkapareho ng tunog. Yun bang akala mo tama ang pagkakadinig mo pero tila wow mali at ibang salita pala ito kaya mapapatawa ka na lang. Katulad na lang ng video na ito, tampok ang isang pasaherong principal at lalaking nagbebenta ng peanut brittle sa loob ng bus. Na-confuse kasi si Manong dahil sa naging reaksyon ni Principal Eric nang kausapin siya nito na tila ba ay siya'y pinagsasabihan at sinabing, bawal yan! Nang marinig naman ng kapwa pasahero ang dahilan ng prinsipal, agad naman silang nagtawanan maging si Manong. Ano kaya ang nasabi ni Manong at biglang napabiro ng ganon si Principal Eric? Alamin natin yan sa trending report ni Liway Abbas. Bawal yan, bawal yan. Grabe, pinapapasok na nga kita, sinasabi mo pang panot ka, panot ka. Huwag ganun. Matamis naman ito, sir. Grabe. Grabe ito pag panot ka, dahil panot ka. Pinapasok na nga kita. Oh. Minsan ka na rin bang na-confuse sa kausap mo? Yun bang akala mo ay tama na ang salitang nadinig mo na galing sa kanya pero ang totoo pala, ikaw itong nagkamali ng dinig kaya ang ending, napatawa ka na lang. Gaya ng enkwentro na ito ng isang pasaherong principal at lalaking nagbebenta ng peanut brittle sa loob ng bus na talagang naghatid ng good vibes hindi lamang sa netizens, pati na rin sa mga pasahero. Si Manong kasi, panay ang pag-alok ng tindang panutsa. Kaya naman si Principal Eric agad naisip na pasayahin ang mga pasahero ng bus. Kinausap niya ang vendor at pinagsabihan. Sinabi pa nito na bawal daw ang ginagawa ng lalaki. Kaya naman laking gulat ng vendor sa paninita ng principal at tila nagpaliwanag pa. Tawanan ang dumagundong sa loob ng bus na maging si Manong, napatawa na lang din dahil sa lakas ng trip ng naturang principal sa kanya. Nang ma-upload ito sa TikTok, napatawa na lang ang netizens at nag-iwan pa ng mga witty na komento patungkol sa pagiging kalbo ni Principal Eric. Ang video naman ay lumobo na sa 1.2 million views at mahigit 44,000 likes sa TikTok. Para sa ating next viral story, Straw Heart Pirates. Para sa mga fan ng sikat na anime series na One Piece, siguradong mamamangha kayo sa obra ng isang fine art student na ito mula Bulacan. Ang realism portraits kasing gawa ni John, inspired sa mga karakter ng nasabing palabas. Silipin ang mga paborito ninyong Straw Hat Pirates sa trending report ni Millie Borja. Isang fine art student mula San Jose del Monte City sa Bulacan ang nagpahanga sa netizens dahil sa kanyang nagagandahang realism portraits tampok ang sikat na karakter sa anime series na One Piece. Siya ay kinilala bilang si John Mon Madrigal, ang artist na gumagawa ng fan arts gamit ang colored papers at guac paint upang ipakita ang pagmamahal nito sa sikat na palabas. Ayon kay John, sobrang saya niya nang malamang magkakaroon ng live-action adaptation ang One Piece, kaya naman wala siyang pinalampas na oras at agad itong pinanood. Dito, nagkaroon siya ng inspirasyon sa paggawa ng obras sa bawat karakter. Mula sa bida nito na si Monkey D. Luffy na ginampanan ni Inaki Godoy, Zoro na binigyang buhay na Manny Makenyu, Nami na ginampanan ni Emily Rudd, aktor na si Taz Gylar bilang Sanji at si Jacob Romero bilang Usopp. Maliban dito, marami na ring obra ang ginuhit ni John, kabilang na dyan ang mga karakter sa sikat na series na Stranger Things, comedy series na Wednesday, maging ang mga sikat na personalidad gaya nila Taylor Swift, Wonyoung ng K-pop group na IVE, Selena Gomez at Jisoo ng Blackpink.
Sa mga nais silipin ang mga obra ni John, bumisita lamang sa kanyang Instagram account na @JEEM_arts. At para sa trending showbiz balita, organizer ng concert ni Taylor Swift sa Brazil humingi ng tawad matapos ang pagkamatay ng isang fan. Narito ang report ng ating showbiz angel. Humingi ng paumanhin ng Chief Executive Officer ng kumpanyang nag-organisa ng concert ni pop superstar Taylor Swift sa Brazil. Ito'y matapos masawi ang isang 23-year-old fan sa Rio de Janeiro show ng singer dahil sa matinding init na pumalo sa 59 degrees Celsius, kung saan 60,000 Swifties ang nasa concert. Sa isang video na inilabas ni Seraphim Abreu, head ng Time for Fun, sinabi nitong dapat sana'y naghanda pa sila ng alternative measures bukod sa kanilang mga ipinatupad, gaya na lamang ng paglalagay ng habong sa external areas, pagpapalit ng oras ng concert at dapat inanyay binigyan diin pa nilang pwede naman magdala ang fans ng disposable water cups pagpasok sa stadium. Humihingi ito ng tawad sa lahat ng Swifties na nagkaroon ng di magandang karanasan at nagpaabot ito ng pakikiramay sa naulilang pamilya ng nasawing fan. Ang pumanaw na 23-year-old Swiftie ay nabigyan pa raw ng paunang lunas ng medik matapos itong mahimatay. Nadala pa raw ito sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Sa inilabas namang ulat ng local newspaper na O Globo sa Brazil, lumabas sa preliminary autopsy ng biktima na nagkaroon ito ng hemorrhage o pagdurugo sa baga at 3 beses din umano itong inatake. Magunita na sa pamamagitan ng IG story, kinumpirma ni Taylor ang di inasahang pangyayari. Nagtapos nitong November 26 ang Brazilian leg ng The Eras Tour ng pop superstar sa Sao Paulo. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang pag-flex ni teacher sa kanyang floral bouquet na galing sa kanyang minamahal na mister. O diba? Minsan-minsan lang naman ang anibersaryo, diba? Once a year nga lang. Kaya naman pag nag-effort si mister, todo dapat, di ba, ang pag-appreciate ng mga misis sa pag-effort ng mga mister ninyo. O, di ba? Katulad ng ginawa naman ni teacher. Talaga namang kahit saan, bit niya ang bouquet na napakaganda naman talaga. O, di ba? At syempre, nakwentuhan niya at hindi niya ine-expect na may surprise pala para sa kanya. Kaya siguro, lalo siyang naganahan. O, di ba? At syempre, sayang nga naman ang kagandahan ng bulaklak, di ba? Kapag after a few days, mag-fade na po yan o di naman kayo mamamatay na. Kaya habang maganda pa, habang freshness pa, ay sige, i-flex mo na yan, teacher. At syempre, ganun din tayo, di ba, dapat sa buhay. Pagka meron po tayong mga sorpresa o di naman kaya, may mga ibinibigay po sa atin na bilang paalala sa mga special occasions, katulad ng anniversary, ay kailangan po inamnamin po natin ito, i-appreciate po natin in our own way. Kung si teacher gusto niyang irampa at i-flex, kayo rin po, pwede niyo rin pong gawin yan, o bahala na po kayo kung anong inyong diskarte. Ang mahalaga po, di ba, ay syempre, naging happy kayo sa okasyon na yon, pinahalagahan ninyo para makita rin ang nagbigay na special at very well appreciated ang efforts nila. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.